Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid at tayo po ay formal na po na nagsisimula ngayong gabi dito sa ating broadcast po no tuwing Sunday night, Wolves in the Churches. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa pribileyo na kami po ay nagkatipon-tipon sa magitan ng ganitong platform ng Zoom. And I pray Lord na muli po sa aming pagpapatuloy ng series po ng Wolves in the Churches ay patuloy kayong mangusap sa amin at patuloy ang inyong salita ang magbigay sa amin ng kalakasan at malaking impormasyon na ito po ay hindi po naituturo sa mga churches itong bagay na to sapagkat ito po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng division ng churches, nagkakaroon ng split, nagkakaroon ng kaguluhan dahil dito sa mga wolves na ito. And I pray Lord na alam kong hindi po ito madaling issue, ito po masela na issue. And I know the devil, ang kaaway po ay hindi niya po nais na ma-expose ito. Kaya't alam ko na gagawa ang kaaway upang hindi po ito maipagpatuloy. Kaya't salamat po sa mga brethren na narito ngayon. At alam ko, Panginoon, na may mga struggle sa kami na kinakaharap sa kanya-kanyang mga buhay. Pero salamat po na binibigyan nyo kami ng pribileyo na sa gabing ito ay muli po ay katagpuin namin kayo sa magitan ng inyong mga salita, Panginoong Diyos. I-bless you po ang ministry ito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay magandang gabi po sa lahat. I-share ko na po yung aking PowerPoint. Okay, so dire-diretso na po tayo. Close ko muna yung aking video po, no? Okay, dire-diretso na po tayo. Wolves in the Churches. So, balikan lang natin ng konti yung kung ano na po yung ating natatapos na po, no? Chapter 1, natalakay po natin, Wolves Among the Flock, a Biblical Reality. And then chapter 2, The Shepherd, ito po yung last Sunday, The Shepherd, the Sheep, and the Wolves. Lakay po natin to. So ngayong gabi tayo po ay nandito po sa The Origin of Wolves, Satan's Strategy in the Church. Aralin natin, ano ba yung pinagmulan itong mga wolves na to, no? At basa po tayo muli ng talata. Ito po yung pinaka-foundational verse po natin. Buksan po natin sa Acts chapter 20 po ang ating mga Bible sapagkat dito po ay nabanggit po ito ni Apostol Pablo, no? Sa Acts chapter 20. Sige po. Hiniling kong samahan niyo po kung buksan sa Acts chapter 20 po. Verse 28. Acts chapter 20 verse 28 hanggang verse siguro hanggang verse 32. Okay? Verse 31. 28, 29, 30, 31. Okay, babasahin ko na po. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Verse 29, for I know this, sabi ni Pablo, for I know this, so he's sure, talaga, sure po siya dito eh. For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Okay, so talagang sure po si Pablo na merong papasok talaga ng mga grievous wolves. Papasok talaga sa mga flocks. Not only may papasok galing sa labas, ito yung delikado, verse 30, also of your own self, sa loob manggagaling. Hindi lang yung mga wolves ay manggagaling outside, kundi mismo sa loob eh. Sabi ni Pablo sa verse 30, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciple after them. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Bless ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. So, ngayong gabi po ay the origin of wolves, Satan strategy in the church. Dito po sa chapter 3, understanding where deception comes from. Dito po ay maunawaan natin saan ba galing itong deception na to. Amen? Dumako tayo sa ating introduction ngayong gabi. Alam nyo, wolves are not just human problem, mga brethren po, no? Yung mga wolves ay hindi lamang po human problem. Behind deception is a spiritual enemy.
the Bible teaches us that Satan is not only against the world, he is also against the church. He hates the truth of God. Alam nyo, ang kaaway po, si Satan po, ayaw po niya yung kinamumuhian niya yung katotohanan ng Diyos eh. He hates the truth of God, the word of God, the people of God. Tandaan po ninyo, kaya nga sabi po sa 1 Peter, buksan po natin sa 1 Peter chapter 5 verse number 8. 1 Peter chapter 5. Ang pagkakabanggit po ng Bible dito ay adversary. Kung titingnan po natin sa definition po ng salitang adversary po ay an enemy. 1 Peter chapter 5 verse number 8 po tayo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. That's why po, ang diablo po, kailanman hindi pwede siyang maging kakampi. Hindi siya pwedeng maging kaibigan. Okay? Siya po ay adversary. Okay, sabi diyan, the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. He hates the truth of God. Satan hates the truth of God, the word of God, the people of God, and the gospel of Christ. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 4. Maging yung ebanghelyo po. Kaya nga po, tinatago po ito eh. Sa 2 Corinthians chapter 4 po tayo. Sa 2 Corinthians chapter 4. Ito po yung kinamumuhian ni Satanas. Okay? The truth of God, the word of God, the people of God, and the gospel of Christ. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Bakit po? Bakit ito itinatago? Nakatago itong gospel na to sa mga lost. Ito po ang dahilan. In whom the God of this world hath blinded. Kita po ninyo? Hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yan po yung kinamumuhian ni Satanas. Yung katotohanan, yung salita ng Diyos, at tayo po, the people of God. Hindi niya po, siya po yung namumuhi sa atin kapag ka po tayo po ay nakikita po niyang nasa Panginoon, ang ating devotion ay sa Panginoon at maging yung ebanghelyo ni Kristo. Because of this, he works constantly. Tandaan po natin po ito. Dahil po dito, yung trabaho po ni Satan talagang consistent constantly to weaken, confuse, and deceive believers. Dahil po, ayaw po niya, namumuhi po siya dyan sa katotohanan, sa salita ng Diyos, at sa atin po, at sa Ebanghelyo. Kaya't palagi po, wala pong, kumbaga, yung term, walang pugnat, walang hinto. Na tumatrabaho po siya para pahinain, i-confuse, at i-deceive ang mga believers. Many churches today think spiritual danger only comes through open sin, wickedness, or persecution. Iniisip natin na yung spiritual danger ay nandoon lamang sa kasalanan, sa wickedness, or persecution. No, but Satan's most dangerous attacks are often religious attacks. Actually po, ang focus po ng diablo ngayon, wala naman sa bar Wala naman sa mga pleasures ng mundong ito. Kundi ang focus ng diablo ngayon ay nasa religious attacks. Dahil alam ng diablo na kapag ka itong church na to ay namulat sa katotohanan, magiging kaaway niya na to Okay? He works through false teaching. Paano dahil po, balikan natin to. Because of this, he works constantly to weaken, confuse, and deceive believers. Dahil po dito, ano ang ginagawa ng diablo? False teaching. He works through false teaching. Para po pahinain, i-confuse ang mga believers, at kanyang i-deceive, gagamit siya ng mga false teaching. He works through false teaching, false leaders, false brethren. Okay? And spiritual deception. To understand wolves correctly, we must first understand where they come from and how Satan works para maunawaan natin itong mga wolves na to. Aralin natin dito po sa chapter 3, the origin of wolves, Satan's strategy in the church. Let's go to first point. Satan has been a deceiver
from the beginning, mula pa sa simula, nung unang-unang lumitaw po sa Bible po si Satan eh. Tingnan po natin po sa Genesis chapter 3. Buksan po natin mga Bible po natin sa Genesis chapter 3 po. Ano po yung kanyang first time na nag-appear po sa Bible po, yung ang kaaway po, ang diablo. Verse 1, Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. The first appearance of Satan in the Bible is connected to deception. Unang-unang appearance po ni Satan, nakakonect na po sa pandaraya. Notice carefully, he did not attack Eve physically. He attacked her mind. Okay? He attacked the word of God. Sabi niya, Yea, hath God said, sinabi ba ng Diyos? He attacked the word of God. He attacked yung mind ni Eve, mga minamahal. Yea, hath God said. Satan's first strategy was to question God's word. Yung bigyan tayo ng doubt sa salita ng Panginoon. This is still his strategy today. Yan po yung kanyang estratehiya. Hanggang ngayon, di na po nagbabago. Okay? Satan changes truth slowly. Ang kaaway po, dahan-dahan po yung katotohanan. Lahat po ng mga so-called Christian churches, may mga truth in them. Pero dahil po ang kaaway po ay nais niyang bulagin, ilayo sa katotohanan ang mga tao, dahan-dahan pinapalitan niya yung katotohanan. Yan po yung strategy po ng kaaway, mga kapatid. He does not usually begin with complete denial. Hindi agad siya magsisimula na lahat po ng sinasabi ng Bible ay mali. Yung sinabi ng Panginoon ay mali, mga kapatid. Instead, ito po, he twists truth. Dahan-dahan po, binabaluktot niya yung katotohanan. Okay? Iniiba niya, tinitwist niya, binabago niya yung katotohanan. Mixes truth with error. Minimix niya yung, like for example, alam nyo, let's turn to Romans chapter 11. Bilang halimbawa po, na pagdating po sa kaligtasan, hindi pwede mong i-mix yung works at saka yung grace eh. Kaya hindi pwedeng pagdating po sa kaligtasan, hindi pwedeng by faith plus works o by faith accompanied by works. Because hindi compatible pagdating po sa salvation ang grace at ang works. Saan po natin makikita to? Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse number 6. Romans 11:6. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace, otherwise work is no more work. Ang sabi, kung ikaw ay sa biyaya, kung ito'y sa biyaya, ito po yung conclusive statement eh. Then, is it no more of works? Kapag kung ito'y biyaya, grace to be pure, hindi kailanman walang kaunti man lang contribution ng gawa ang tao. Dahil kung magkakaroon ng kahit patak lang na contribution ng tao, otherwise, sabi ng Bible, grace is no more grace. So grace to be pure, walang mix po ito ng anumang bagay na gawa ng tao. At ang diablo dyan magaling eh. Sa pagmimix po niya eh. Sa pagkukombine. Okay? Yung mga sinabi ng Panginoon, lahat ng mga nakalagay sa Bible, parang nilagay sa blender at pinagsama-sama eh. Hindi po ganun eh. Pero yan po ang kanyang ginagawa. He twists truth, mixes truth with error, and slowly changes what people believe. Yan po. Hanggang sa dumating na yung time, hindi naman bigla na yung isang church po biglang mali na po lahat na tinuturo eh. Dahan-dahan tinitwist, minimix, hanggang sa slowly changes what people believe.
This is why wolves are dangerous. Ito po ang dahilan kung bakit napaka-dangerous po ng mga wolves eh. They rarely begin with obvious heresy. They begin with small compromise. Let's go to point number 2. Dito po sa ating chapter 3, the origin of wolves, Satan's strategy in the church. Satan disguises himself as something good. Ito nakakatakot kay Satan. Okay? Alam niyo kung paano nagiging dangerous si Satan sa bawat mga believers? Kasi nagdi-disguise siya na para mabuti. Mabait. Okay? Ano po yung ating reference? 2 Corinthians chapter 11 po. Buksan po natin yung mga Bible po natin. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse number 14. It says in 2 Corinthians 11 verse number 14, maliwanag na maliwanag po ito. Okay? And no barbell, wag po tayong magtaka. Sabi niya, for Satan himself is transformed into an angel of light. Yan yung nakakatakot kay Satan. Nagtatransform siya na parang anghel ng kaliwanagan. This verse is very important. Satan does not always appear evil. Sometimes he appears spiritual, wise, educated, kind, or religious. Ito po yung nakakatakot kay Satan eh. Okay? Kaya ang dami pong nadideceive eh. Kasi kapag ka si Satanas, pag nag-a-appeal siya sometimes, spiritual, matalino, wise, magaling, charismatic, okay? Educated, talagang pag-Greek-Greek, pa-Hebrew-Hebrew, okay? Kind, talagang matulungin, or religious. Yan po yung nakakatakot po eh. Nagdi-disguise si Satan as something good. This means deception can look attractive. Kaya po yung pandaraya, marami pong na-attract sa deception na ginagawa ni Satan kasi attractive yung kanyang pamamaraan, nakakakuha ng attention, nakakapanghikayat ng maraming tao. If Satan can appear as an angel of light, then his servants can also appear righteous. Sabi sa Corinthians 11:15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Kung si Satan po ay nag-a-appear as angel of light, nakakatakot na nga, tapos yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga kampon, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga servants, ay ganun din. Nagtatransform as the ministers of righteousness. Kaya mga kapatid, matindi yung laban po natin sa panahon natin ngayon eh. Kasi hindi lahat ng nakatayo sa pulpito talagang ministro talaga ng ating Panginoon, mga kapatid. Notice the word ministers. This means Satan can use religious people. Not every preacher is sent by God. Tandaan po natin yan. Hindi lahat ng nangangaral ay sinugo ng ating Panginoon. Not every ministry is biblical. This is why believers must learn discernment. Amen. Let's go to point number 3. Satan wants to corrupt the church from within. Alam niyo po, ang goal po ni Satan, i-corrupt niya yung church from within, mga kapatid. Let's turn to Matthew chapter 13. Meron pong bagay po akong isi-share po sa inyo na naging blessing po sa aking pastor po, yung nang nabubuhay pa si Pastor Flores. Meron po siyang nakita po rito na I believe, nakita niya po ito personally sa kanyang pagbabasa at kinukuha ko madalas po ito eh. Parang kumbaga namana ko po yun eh, yung minana ko po sa kanya po ito eh. Let's start to Matthew chapter 13 po muna. Maganda bago natin basahin yung verse 25, verse 24 po tayo. And then hindi lang verse 25, 24, 25, 26 hanggang verse 29. Babasahin ko po ha. Verse 24. Another parable put he forth unto them, saying,
The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. So may good seed po na tinanim doon sa field. Verse 25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. So merong, nung natutulog po yung mga alagad, yung mga servants, yung kaaway, nag-take advantage. Nagtanim din siya doon. Kung saan doon tinanim yung mabuting good seed, nagtanim siya ng mga tares and went his way. But when the blade was sprung up, nung dumating na yung panahon na nag-umusbong na ito mga to, tumubo na, and brought forth fruit, nako, ito na. Then appeared the tares also. Kasi halos sabay na tinanim eh. Okay? Yung good seed at saka yung bad seed. So parehong lumaki at pare-parehong nagkaroon ng pagbunga itong wheat, no? Itong wheat. Wheat po. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, sabi ng mga servant, did not thou sow good seed in thy field? From whence when it hath it tares? Sabi niya, di ba mabuting binhi yung tinanim natin? Nais kong pasinin po niyo ito. Saan galing itong mga tumubong ito na hindi naman natin tinanim to ah? So sabi verse 28, he said unto them, an enemy hath done this. Ayun, na-discern itong master, no? May gumawa nito yung kaaway. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Sabi ng mga servants, sabi niya, kunin namin, bunutin namin itong mga masamang binhi. Pansinin po ninyo yung verse 29. Kaya dito po nakita, nag-iisip po yung pastor namin eh. Napapaisip palagi ako kung sinasabi niyo ito eh. But he said, nay, pasinin po nyo, tingnan po niyo mga Bible nyo, nasa verse 29 na po ako. Nais kong pasinin niyo po yung verse 29. But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Sabi niya, wag niyong gawin sapagkat baka pagka binubunot ninyo yung mga bad seed, yung tares, mabunot niyo rin yung good seed. Ito po yung laging binabanggit po ng pastor ko na napapaisip ako. Sabi niya, kung halimbawa ang kulay ng good seed ay green, etong bad seed ay kulay sabihin natin, kulay, ano ba mga kulay ng mga halaman bukod sa green? Okay? Ano bang mga makita nyo? Okay? Halimbawa, kulay violet. O kulay red, no? Palagay mo ba pagka magkaiba yung kulay nila, mabubunot mo ba yung good seed? Halimbawa, ang good seed, ang kulay niya green. Yung bad seed ay kulay red. Hindi po magkakamali kang mabunot mo yung good seed dahil magkaiba sila ng kulay o kaya magkaiba sila ng itsura. Okay, magkaiba talaga sila. So hindi magkakaroon, hindi possible na mabunot mo yung magandang binhi sa masamang binhi kung sila ay magkaiba. Yun yung madalas sinasabi ng pastor ko. Pero ulitin ko in verse 29. Sabi ng master of the house, wag niyong gawin yan. Baka sabi niya, but he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Baka pagka binubunot ninyo, mabunot nyo din yung mabuting bini. Ang sabi niya, ang pastor ko, maganda yung kanyang observation. Pagka magkaiba ito, hindi magkapareho, hindi mo mabubunot yung good seed. Bakit nag-aalala na mabubunot yung good seed? Kasi identical sila. Pareho sila ng itsura. Okay? Parehong-pareho. Kaya kapag kapareho, mahirap pong i-distinguish yung bad seed saka sa good seed. Kasi ang tendency, kung pareho sila, malaki yung possible na mabubunot mo yung good seed. Pero kung magkaiba sila, hindi mangyayari po yun eh. So yun po yung observation ng pastor ko na madalas ko pong kinukuha po yun as illustration. Jesus taught that the enemy places false people among the true. Alam nyo, ang tinuturo dito ng Panginoon, naglagay talaga ang kaaway ng mga maling tao sa mga taong totoo Tares look like wheat in the beginning. The difference is not immediately obvious. This is how wolves
work. They blend in, gain trust, and slowly influence others. Hindi mo basta-basta agad ma-identify ang mga wolves. Kasi kasama mong nagpupuri, kasama mong may daladalang Bible, kasama mong nagpe-pray, kasama mo marahil kapag nag-special number, kasama mong sa soul winning. Kaya mahirap mga kapatid Okay? Jesus said, while men slept. Ito po yung danger of spiritual sleep Kasi doon nagkaroon ng advantage ang kaaway Yung natutulog yung mga servants Okay? Many churches become vulnerable because they stop watching. Kaya po ang desire po, ang purpose po nitong lesson na ito, no, ay maging mapagmasid tayo, mapagbantay, mapag-observe sa mga bagay na nagaganap po sa mga churches. Dahil kapag po huminto na tayo na pansinin yung mga sistema at pamamaraan ng kaaway, nag-enjoy na lang tayo sa maraming activity sa mga churches natin na parang akala natin it's okay, pero di natin alam, dahan-dahan. Pumapasok na yung mga wolves sa mga churches. You know, many churches become vulnerable because they stop watching. They become careless. They become undiscerning. They become spiritually asleep. Marami pong mga churches ngayon, spiritually, natutulog. Walang kaalam-alam sa gawa ng kaaway sa loob ng kanilang simbahan. Dahil ang kanilang alam, dahil church ito, wala si Satanas. Yan po yung problema Iniisip ng maraming mga Kristiyano, church ito, wala dito si Satanas. No! Okay? Yan po yung nagiging problema, mga minamahal. Kaya malayang nakagagalaw ang kaaway dahil alam natin, alam ng marami na wala naman si Satan dito dahil ito'y simbahan ng Panginoon. They become careless, undiscerning, and spiritually asleep. When churches stop guarding truth, ito pong delikado, deception enters easily. Madali pong makapasok yung pandaraya kapag hindi po natin binantayan yung katotohanan. Kaya po yung mga pastor po dito na nandito po ngayon, turuan niyo po patuloy ang mga men. Sa Sunday school ninyo, mag-series kayo ng mga doktrina sa Bible. Patibayin niyo po sa doktrina, sa salita ng Diyos ang mga miyembro. Sapagkat pag nagsimula tayong naging lax, naging easy-go-lucky na lang po tayo sa ating mga churches, deception enters easily. Let's go to point number 4. Satan targets churches through false doctrine. Alam nyo, ang target po talaga ng kaaway po sa mga churches ay sa pamagitan ng maling doktrina. Okay? 1 Timothy chapter 4. Sa natin mga Bible natin. 1 Timothy. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Notice this carefully. Ito po yung nating pasin po natin sa verse 1. People do not depart from church first. They depart from the faith. Pasin po niya yan. How? Paano po? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. False doctrine is not a small issue. Tandaan po natin. Hindi po maliit na issue po yung maling doktrina. Hindi po maliit na issue po yan. Malaking bagay po yan. At yan po yung simula na dahan-dahan papalayo na po yung church sa katotohanan. Behind false teaching is spiritual deception. This is why doctrine matters. 1 Timothy chapter 3 po. 1 Timothy chapter 3 po tayo. Verse number 16. 2 Timothy 3:16 po. 2 Timothy 3:16. Ano pong sabi po ng Bible? All scripture is given by inspiration of God
Pansinin po ninyo yung order ng pagkakasabanggit po dito ha. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Dahil ito pong salita ng Diyos ay in-inspired ng Diyos at ito po ay mapapakinabangan sa order ng pagkakabanggit for doctrine. Unang-una po na profit po ng Bible ay doctrine. That's why doctrine matters. Natatandaan ko nung ako ay na-invite sa isang church dyan somewhere sa Cubao. Siguro mga back 19 siguro mga something like 1997, 98, no? Yan po sa Cubao, meron po diyang church po diyan ng Baptist Church diyan sa Cubao. At na-invite po ako mag-preach diyan. 2 beses po ako nakapag-preach po diyan eh. Hindi ko na alam kung nasaan na ngayon yung church na yon, no? So bago ako nag-preach ng Sunday morning preaching, may Sunday school muna. At wala silang pastor that time eh. Okay, at ako po yung naimbitahan mag-preach po ng Sunday morning po sa preaching po. So may nag-Sunday school. Okay, natatawa nga ako doon sa Sunday school eh. Okay. Pa-English pa yung nagtuturo eh. Nag-greet muna and then sabi niya, our topic for today is about Mary. Yeah. Number 1 niya, who is Mary? Yeah. Sino si Maria? Anong ginawa ni Maria? Ano yung ganito? Sabi ko sa loob-loob ko, habang nakikinig ako, ganito na ba kababaw ang Sunday school ng mga churches ngayon? Kasi kahit hindi mo naman isabihin ituro sa Sunday school yan eh. Sa mga Sunday school na sa mga bata, sa pagbabasa lang ng mga Kristiyano, kung nagbabasa siya, makikita lang si Maria. Okay? Anong point ko, mga kapatid? Kasi po, ang kailangan ng mga churches ngayon ay doctrine. At yung target po ni Satan po sa mga churches is true false doctrine. Papasok yung false doctrine kapag walang tamang matibay na right doctrine yung mga believers po sa loob ng ating church. Ito po yung modern problem po. Today, many believers says doctrine is not important. Sabi, hindi importante yung doktrina. Just love one another. Do not divide over teaching. Huwag tayong doktrinang mo yan, doktrina ko to. But the Bible never teaches us to ignore doctrine. Truth matters because lies destroy. Yung katotohanan po, mahalaga po yung doktrina sapagkat yung kasinungalingan, yan po yung magdi-destroy po sa mga churches eh. Mga kapatid. Let's go to point number 5. Satan uses pride and ambition. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 30, yung ating foundational text kanina binasa, sabi ni Pablo, also of your own selves shall men arise to draw away disciples after them. Wolves often begin with pride. Dahan-dahan po pag nakapwesto na po itong mga wolves na to sa mga churches, doon na siya mag-i-start ng kanyang pagmamalaki, paghahambog, pagmamataas. They want followers, recognition, influence, and control. Alam nyo, karamihan po ng mga churches kung bakit nadidivide, meron pong wolves na nakagain ng followers, nakagain ng recognition, nakapag-influence at nakapag-control. At yan yung ginagawa ng mga wolves. Instead of pointing people to Christ, they point people to themselves. This is why personally centered churches become dangerous. When people become loyal to a man more than the scripture, wolves can easily operate. Kapag ka po ang orientation ng mga churches ay mas higit na mas loyal sila sa tao kaysa sa salita ng Diyos, vulnerable po yung mga believers na yun. Dahil pag may dumating na mas magaling doon sa kanilang leader, wala, delikado. Wolves can easily operate. Yes po. Let's go to point number 6.
Satan uses division and confusion. Not only Satan uses pride and ambition, Satan uses division and confusion. And sabi sa 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. Kaya kapag may nagaganap na confusion, it's not hindi po ang Diyos ang may kagagawa noon. Ang nasa likod noon ay ang diablo. Because God is not the author of confusion. Wolves bring confusion into churches. Totoo po yan, mga kapatid. Okay? They create division. Alam niyo mga wolves, pagka po nakagain na po sila, balikan po natin po ito. Pag nakagain na po sila ng followers, nakakuha na sila ng recognition, nagkaroon na sila ng influence at control, anong gagawin nila? Magkikreate na sila ng division. Ano pa po? Mag-spread sila ng suspicion. Okay? Distort truth and weaken unity built on scripture. Papahinain nila yung dati nagkakaroon ng unity yung church dahil doon sa salita ng Panginoon. Pero dahan-dahan nagiging nawawala na yun, mga kapatid. A church full of confusion becomes spiritually weak. So yan po ang paraan ng kaaway. Gagamitin niya yung division at guguluhin niya. Magkakaroon ng confusion. How wolves divide churches. Sometimes they flatter people. Okay? Magaling po siyang mambola. Magaling siyang magsalita ng parang mabulaklak na mga pananalita para makagain po siya ng trust sa loob ng simbahan. Create secret groups. Natatandaan ko po sa church po namin as bilang illustration po. Usually po sa church po namin, alam po yan ng mga sa aming pong Bible Believers Baptist Church. Dire-diretso po yung service po namin eh. Umaga, mag-start ng 9:30, and then matatapos ng bago mag-12, kakain na po kami. Dire-diretsong kakain po yan. Ang bawat believers. Matagal na po yan. Sinimulan ko po yan back 2003, 2005. Nag-start na po kami ng gano'n na wala nang uwian. Dati po noon, umaga tapos uwian, and then sa hapon babalik po ng mga 4:00. Ang tendency kasi nakita ko ay hindi na nakakabalik yung iba. So ang ginawa ko, wala nang uwian. Tapos maaga kami natatapos. Pagkatapos ng kainan ng mga 12 hanggang 1, 1:30, simula ulit ng service. So natatapos kami ng mga around 3. Bago mag-3, tapos na. So sabi ko, magagawa pa ninyo yung gusto ninyong gawin sa pag-uwi ninyo. Kung may mga lakad kayo, pwede nyo pa. Kung may mga gawain kayo sa bahay, magagawa pa ninyo. Kung kayo mga estudyante, may mga assignment, may mga project, magagawa pa ninyo. So since 2005, ginagawa na po namin yon hanggang sa bago mag-pandemic. So may dumating po na isang pamilya sa church namin. Dahan-dahan, itong dati naming matagal ng miyembro sa church namin, ay dati naman kasama namin nagla-lunch. Pero ngayon, sabi daw nila, wala daw silang baon. Kasi ang ginagawa namin, pack lunch po eh. May makanya-kanyang baon po yung mga miyembro, and then nilalapag sa mesa, and then lahat kami, sama-sama kami, sharing po. Itong pamilya na to ay hindi po napansin namin agad. Okay? Uuwi sila sa bahay nila, tapos imbitahan nila yung bagong pamilyang dumating sa church. At every Sunday na yon, hindi na sila doon nakikisama kumakain. At doon po nagsimula po o bakit nagkaroon ng malaking problema. Yan po yung ginagawa ng wolves. Create secret groups. Pasikreto. Bubuo siya ng isang grupo sa loob ng isang church. Spread criticism quietly. Dahan-dahan. Patalikod. Yung pastor natin, ganito, bakit ganito siya, ganito, yan. Dahan-dahan. Okay? Dahan-dahan. Or manipulate emotions. Di ba?
Masakit masakit magsalita si evangelist. 'Di ba kayo nasasaktan? Parang ano na siya, walang pagmamahal. Mga gano'ng mga ano, ito yung trabaho ng kaaway. Sometimes they flatter people, create secret groups, spread criticism quietly, or manipulate emotions instead of building the church. Ito mga words na to, they slowly damage relationships and trust. Alam nyo, walang gagawin ang mga wolves sa loob ng church para i-build up ka talaga at mag-stay ka doon. Dahan-dahan, yung magandang relasyon mo doon sa bawat magkakapatiran, dahan-dahan, magke-create siya ng division. At yan yung paraan ng kaaway. Satan uses division and confusion. Let's go to point number 7. The protection against Satan's strategy. Ano po ang protection? Kung ito pong paraan ng kaaway sa loob ng mga churches ay talagang obvious na obvious po sa ating panahon ngayon. Paano po tayo mapoprotektahan po, mga minamahal? God did not leave the church helpless. Bagamat given na po, nandiyan na yung mga wolves sa ating mga churches, pero hindi tayo iniwanan ng walang pangahawakan tayong pag-asa. The Lord has already given protection. The Word of God, sound doctrine, and faithful shepherds. Amen? And spiritual discernment. Yan po yung magpo-protect po sa mga local churches. Yung salita ng Panginoon, at yung sound doctrine, at yung matapat na pastor na patuloy na nagpapagal at nagmamahal at naninindigan sa salita ng Panginoon at spiritual discernment, ito po yung mga bagay na magpo-protect po sa mga local churches. Take unto you the whole armor of God, nang sabi ni Pablo sa Ephesians 6:11. Basahin po natin na yung buong verse po nitong Ephesians 6:11. Buksan po natin mga Bible po. Ephesians chapter 6 and verse number 11. Sabi po sa Ephesians chapter 6 and verse number 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The only way for us to stand dyan sa pamamaraan ng diablo is put on the whole armor of God. Nagbigay ang Panginoon ng Word of God. At dito sa Word of God, andyan yung sound doctrine. Nagbigay ang Panginoon ng shepherd na magtuturo sa atin ng understanding, magpipid sa atin ng Word of God, at binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual discernment. A church grounded in Scripture, I want you to note this, is difficult to deceive. Kapag ka po bawat isa po sa atin ay grounded po sa salita ng Panginoon, may hirapan po ang kaaway na tayo po ay deceive. Practical lessons for believers po dito sa point number 7. Know the Bible personally. Do not blindly trust spiritual appearances. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala sa nakikita ng mata natin dahil hindi lahat ng nakikita ng mata mo totoo. At sa mahabang panahon, napatunayan ko po yan, yung salitang yan. Hindi lahat ng nakikita ng mata mo totoo. Dahil hindi natin alam kung ano yung nasa puso niya. At di natin alam kung ano yung kanyang motibo. Okay? Kaya do not blindly trust spiritual appearances. Test teaching carefully. Stay humble and teachable. Pray for spiritual discernment. Sabi ng Bible sa Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Huwag natin bibigyan ng chance ang kaaway na magkaroon ng advantage po sa atin. Amen. Dito po tayo sa conclusion po nitong ating chapter 3, the origin of wolves and Satan's strategy in the church. Wolves do not appear by accident. Behind deception
is an enemy who hates truth. Yung mga wolves na yan, hindi naman biglang-bigla parang nagkataon lang na nandiyan dyan. No, hindi po. Behind deception is an enemy who hates the truth. Satan's goal is to weaken the church. Ang goal po niya, pahinain yung mga local churches. At i-corrupt niya yung doctrine. Ito pang pinakamatindi. Ito yung pinaka-ultimate na goal niya. Scatter the flock. Pagwatak-watakin niya po yung tayo. I-divide. Paghati-hatiin. Kaya yan po yung mga nagaganap sa mga local churches, mga kapatid. Dahil yan ang goal ni Satanas. To weaken the church, corrupt doctrine, and scatter the flock. But God has already warned us. The believer who stays close to the Word of God will recognize deception more clearly. Amen. Amen. Satan's greatest weapon is not always persecution. Tandaan po natin yan. Sometimes, it is deception wearing religious clothing. And that is why the church must remain awake. Dahil ang kaaway po natin, mga kapatid, nagdadamit po siya ng tupa. Nag-aanyo po itong mga wolves na to ng mga tupa. And for the past, sa mahabang panahon ko po bilang Kristiyano, bilang lingkod ng Panginoon, ang dami na pong na-destroyed ng mga local churches. Dahil dito sa mga wolves na ito. And I hope, mga kapatid, na patuloy po nating itong subaybayan, itong ating pagtatalakay nitong wolves in the churches at talagang makikita po natin, mga minamahal, na tayo po ay nasa last days na po, mga kapatid. And we need to lagi tayong gising, lagi tayong nakamasid sa mga sitwasyon. Tinitingnan natin yung kaganapan sa ating mga churches. Dahil tandaan ninyo, ang kaaway nagdo-double time ngayon sa ating panahon ngayon. And I hope po na pinagpala tayo ng salita ng Panginoon ngayong gabi.